King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 221. Lumilipad. Sa loob ng silid na bato. Ang isang tao at isang pusa ay nakaupo sa lupa na naglilinang. Makalipas ang kalahating araw, ang prasko ay nagtimpla ng isa pang batch ng alkohol na naglalaman ng isang espiritual na amoy. Bagamat hindi ito naging spiritual grade alcohol, sa pamamagitan ng kaliwang mata ni Zhao Feng ay masasabi pa rin niya na ang alak na ito ay maaaring mapabuti ang katawan ng mga nasa ascended realm. Napag-alaman din niya na kapag mas mahaba ang pagtimpla ng prasko, mas mataas ang grado ng alkohol at magkakaroon pa nga ng pagkakataong lumikha ng tunay na espiritual na alak. Ngunit ang prosesong ito ay mangangailangan ng humigit kumulang 1 buwan. Si Zhao Feng at ang maliit na pas ang magnanakaw ay gumawa ng deal na hatiin ang 50-50. Ang pagnanasa ng munting pas ang magnanakaw sa alak ay halos umabot na sa antas ng kanyang pagnanasa sa kayamanan. Pagkatapos, tahimik na nagtanim ang tao at pusa sa silid na bato. Pinagsasama-sama ni Zhao Feng ang kanyang paglilinang habang sinusubukang ilabas ang higit na potensyal sa loob ng misteryosong likido. Dahil kinain ng munting pas ang magnanakaw ang bangkay ng insekto, hindi pa nito natutunaw ng lubusan. Makalipas ang 2 araw, parehong tumaas ang mga aura na nagmumula kay Zhao Feng at sa maliit na pas ang magnanakaw. Hindi alam ni Zhao Feng ang eksaktong lakas ng pusa ngunit hindi dapat magkaroon ng malaking problema sa pag-aalaga nito sa mga core disciples sa loob ng clan. Mayroon na lamang 10 araw bago ang Alliance Banquet at ang aking misyon ay hindi pa tapos. Nagpasya si Zhao Feng na bumalik. Ang tao at pusa ay lumipad sa hangin at umalis sa pilak na kristal na parang. Sinuri ni Zhao Feng ang mga libingan sa ibaba ngunit hindi siya nang ahas na lumapit. Iyon ay isang ipinagbabawal na lugar na naglalaman ng sumpa ng 100 libingan na ang pinagmulan ay nagmula sa mga libingan na ito. Bagamat namatay na ang mga katawan sa mga libingan, nagradiated pa rin sila ng nakakatakot na aura na nagpapatunay na lahat sila ay nabubuhay sa true spirit realm o mas mataas kapag nabubuhay. Ang mas malapit na nakuha ang mahiwagang puwersa ng pagguho ay magiging mas malakas din. Bumabalik sa lupa ng mga puting buto. Kinailangan muli ni Zhao Feng na harapin ang mga pag-atake ng mga puting kalansay. Lightning Wind Palm. Ginamit ni Zhao Feng ang lahat ng kanyang kapangyarihan at hindi kasama ang kombinasyon ng kidlat at hangin, ang kalansay ay nagkalat sa alabok. Sa sandaling ito, maging ang mga skeleton sa 7th Sky ay madaling inalagaan ni Zhao Feng. Matapos lumabas sa lupa ng mga puting buto, lumitaw ang lugar ng ambon. Ang mga libingan ay dapat maging ubod at sentro ng lugar na ito. Ang lupa ng mga puting buto bilang ang panloob na bilog at ang lugar ng ambon at ang panlabas na bilog. Pagtatapos ni Zhao Feng. Matapos makapasok sa lugar ng ambon, ang pandaman ng isang tao ay masisira at mawawalan ng direksyon. Kung sila ay matagumpay na nakatakas ay nakasalalay ito sa swerte. Kapag may pumasok sa lupa ng mga puting buto ay maaapektuhan sila ng kapangyarihan ng sumpa. Shua. Ang Yin Shadow Cloak ay pumutok at si Zhao Feng ay naging isang Asher Streak na nagbigay ng paminsan-minsang sizzle ng kidlat na tumalsik patungo sa mga hangganan ng lugar ng ambon. Bigla, tila may naramdaman si Zhao Feng at agad na nagtago sa likod ng isang malaking puno. Ilang sandali pa, 2 malalakas na aura ang pumasok sa lugar ng ambon. Ang isa sa kanila ay isang matandang nakasuot ng kulay abo habang ang isa ay matandang babae. Ang dalawa ay parehong may hangin ng true spirit na nakapalibot sa kanila na maaaring makalaban ng kaunti sa mahiwagang kapangyarihan sa loob ng lugar ng ambon. Malinaw, ang dalawang ito ay nasa true spirit realm. Ang ipinagbabawal na lupain ng 100 libingan ay talagang nabubuhay hanggang sa pangalan nito. Ang aking espiritual na pakiramdam ay maaari lamang umabot ng hanggang 1 yarda dito. Napabuntong hininga ang matanda na nakasuot ng kulay abong lalaki. Gusto mo pa bang ituloy? Ang sumpa mula sa Forbidden Land of 100 Graves ay hindi isang bagay na kayang kontrahin ng mga nasa True Spirit Realm. Noong nakaraan, ang mga nakatakas mula sa lugar na ito ay lahat ay isinumpa at nabaliw bago namatay sa loob lamang ng ilang taon. Pangungumbinsi ng matandang babae. Si Zhao Feng na nagtatago sa likod ng isang puno ay nakaramdam ng paninikip ng kanyang puso. Hindi niya akalain na ganito palaki-tikat ang sumpa mula sa Forbidden Land of 100 Graves.
Maging ang mga nasa True Spirit Realm na nakaligtas sa paglabas sa lugar na ito ay namatay sa huli. May kaunting sumpang ito pa kaya sa kanya. Bagamat may misteryosong kaliwang mata si Zhao Fang, hindi siya sigurado. Higit pa rito, sa hitsura nito ang dalawa sa harap ng kanyang mga mata ay halatang mas malakas kaysa sa mga elder sa clan. Ang matandang ito ay may 10 taon pa lang ng buhay at imposibleng makapasok ako sa True Lord Realm at sa Origin Core Realm sa Area of Dust na ito. Ayon sa mga talaan ng Ancient Shrine, kung makakaalis ako sa lugar na ito, ang mga pagkakataon ng tagumpay ay hindi bababa sa 10 beses na mas mataas. Puno ng determinasyon ang nakatatandang kulay abong nakadamit. Pinaalis ang dalawa sa True Spirit Realm habang nakatitig si Zhao Fang. Hindi nang ahas si Zhao Fang na gamitin ang kaliwang mata para i-lock sila kahit alam niyang limitado ang pandaman ng isang tao sa lugar na ito. Dahil dito ay hindi naramdaman ng dalawa si Zhao Fang na may tulong din ng Yin Shadow Cloak. Ilang sandali pa. Nakarinig si Zhao Fang ng mahabang sigaw. Ang nakaabo na nakadamit na elder ay pumasok sa lupa ng mga buto. Ang dalawang ito ay dapat na mga elder ng Ancient Shrine. Hihintayin ko at tingnan ang sitwasyon. Hindi nagpadalos-dalos si Zhao Fang. Ang lugar ng ambon ay sa kanyang kalamangan, hindi siya natakot na matagpuan dito. Isang puti mamaya. Isang sigaw ang nagmula sa lupa ng mga buto. Q. Ang ingay ng paglipad sa himpapawid ay tumunog, tanging ang kulay abong nakadamit na matanda ay umatras mula sa lupa ng mga buto. Agad na umakyat ang matandang babae at tinanong ang sitwasyon. Puno ng takot ang matanda na nakasuot ng kulay abong damit at hindi mapigilan ang panginginig. Mukha siyang berde, sa wakas ay nagawa niyang magsalita. Ang sumpa ay bumalot sa aking katawan at ang aking puwersa sa buhay ay naubos. Pagkatapos noon, naka-crossleg sa lupa ang nakaabo na nakadamit na elder at kumain ng ilang espiritual na table task kasama ang babaeng tumutulong sa malapit. Kakaiba ang mukha ni Zhao Fang. Ano ang nakahawa sa matanda na nakasuot ng kulay abong lalaki? Nakatayo mula sa malayo, ginamit niya ang kanyang kaliwa at inspeksyon. Gayunpaman, nang makita ng kaliwang mata ni Zhao Fang ang matanda na nakasuot ng kulay abo, nanlamig ang kanyang puso at hindi napigil ang huminga ng malamig. Sa kanyang kaliwang mata ay nakita niya ang hindi nakikitang puting mga kamay na may bahid ng dugo na gumagapang sa katawan ng matanda na nakasuot ng kulay abo. Ang mga organo ng matanda na nakasuot ng kulay abo ay nadudurog ng hindi nakikitang mga kamay. Ang eksenang ito ay nagpatayo ng mga balahibo ni Zhao Fang. Maging ang matandang babae sa tabi ng nakatatandang kulay abong nakadamit ay nakaramdam ng pagkabalisa at kinailangan pang magpanatili ng isang tiyak na distansya habang umiikot ang kanyang true force. Paglapit ng matandang babae, sasalakayin din siya ng mga puting hindi nakikitang kamay. Siyempre, bagamat hindi nila nakikita ang pag-iral ng mga kamay ay likas nilang nararamdaman ang banta mula sa kanila. Ang mga mata ni Zhao Fang ay napuno ng awa. Ang nakatatandang kulay abong iyon ay malamang na hindi na mabubuhay sa kalahating taon. Itong ipinagbabawal na lupain ng 100 libingan ay talagang ipinagbabawal. Medyo natakot si Zhao Fang, hindi niya inaasahan na dadalhin siya ng maliit na pasang magnanakaw sa isang mapanganib na lugar. Kung una niyang nalaman ang sitwasyon dito, hindi maglalakas loob na pumasok si Zhao Fang kahit na mayroon pa siyang 100 lakas ng loob. Agad na inikat ni Zhao Fang ang kanyang kaliwang mata upang tingnan ang pusa at ang kanyang sitwasyon ngunit nalaman niyang walang mali. Nagpakawala ng hininga si Zhao Fang. Ang dahilan kung bakit hindi naapektuhan ng sumpa si Zhao Fang ay dahil sa misteryosong kaliwang mata. Ito ay tulad ng isang token na maaaring mawala ang kapangyarihan ng mga sumpa. Tulad ng para sa maliit na magnanakaw na pusa, ang kasaysayan nito ay napakahiwaga at siya ang nanguna sa kanya dito sa unang lugar. Munting magnanakaw na pusa, huwag mong gawin ito sa susunod. Malamig na sinulyapan ni Zhao Fang ang maliit na pasang magnanakaw gamit ang kaliwang mata. Ang maliit na pasang magnanakaw ay nagbigay ng malamig na sinok at tumanggo ng maraming beses bago inilabas ang sinaunang barya at malungkot na pinaglaruan ito. Alam ni Zhao Fang na tanging ang misteryosong kaliwang mata lamang ang makakakontrol sa maliit na pasang magnanakaw o kung hindi, sa ugali ng pusa bakit hindi man lang ito nag-abala sa mga nasa True Spirit Realm. Hindi nagtagal, lumipad palayo ang matandang lalaki at matandang babae na nakasuot ng kulay abong damit.
Bago sila umalis ay narinig ang boses ng matandang babae. Ito ay para sa hindi pakikinig sa akin. Sa nakalipas na 1,000 taon tanging si Lord Patriarch ang nakapunta sa Forbidden Land of 100 Graves at nakabalik ng walang pinsala. Ngunit kahit ang Patriarch ay hindi nagawang masakop ang lugar na ito. Ang alam lang natin ay pumunta sa Iron Dragon Country at hanapin ang Division Leader. Siya ay sobrang misteryoso ngunit malalim sa mga diskarte sa enerhiya ng kaisipan. Baka may paraan. Pagkaalis ng dalawa saglit, lumitaw ang figure ni Zhao Fang habang kinusat niya ang kanyang mga mata. Ito ba ang Patriarch, ang Scarlet Moon Patriarch? Hindi na siya nagtagal pa at umalis na siya sa daan patungo sa lugar ng ambon. Makalipas ang 2 araw, natagpuan ni Zhao Fang ang two-headed silver crowned bird sa Sky Cloud Forest. Ang two-headed silver crowned bird ay isang Panginoon ng kalangitan na ang lakas ay hindi maihahambing sa mga nasa sixth sky. Ngunit ang lakas ni Zhao Fang ngayon ay hindi bababa sa 2 beses sa kung ano ang iniwan niya sa clan. Sa isang paghila lang ng Luo Haobao ay nagawa niyang patayin ang isang two-headed silver-crowned bird. Ang misyon ay nangangailangan ng 4 na ulo at si Zhao Fang ay nakahanap ng isa pa. Sa pagkakataong ito ay hindi na ito binaril ni Zhao Fang. Sa halip ay gumamit siya ng mental energy technique para kontrolin ang two-headed silver-crowned bird. Kung narito ang isang tao mula sa Ancient Shrine ay masis-index sila. Si Zhao Fang na nasa 5th sky, ay nakontrol ang isang Yao Beast na nasa 6th sky. Ito ay hindi kapanipaniwala. Higit pa rito, ang two-headed silver-crowned bird ay may 2 ulo na nangangahulugan na ito ay 2 beses na mas mahirap kontrolin. Umupo si Zhao Fang sa two-headed silver-crowned bird at bumalik sa Sky Moon Mountain. Ano ang Yao Beast na may 2 ulo? Ang mga disipulo sa Skymon clan ay nataranta at kumilos na parang kaharap nila ang isang malakas na kaaway. Ang 2 ulo na silver-crowned birds ay walang kalaban-laban na pag-iral kahit para sa mga panloob na disipulo. Nang makita nila si Zhao Fang sa ibabaw ng two-headed silver-crowned birds, ang kanilang mga mata ay napuno ng paggalang at paghanga. Nakompleto ni Zhao Fang ang misyon ng pagpatay sa 2 two-headed silver-crowned birds. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay ilang vice-head ang nagbid laban sa isa't isa para bilhin itong two-headed silver-crowned bird. Gaano kasarap magkaroon ng two-headed silver-crowned bird? Ito ang magiging pinakamahusay na biyahe bukod sa Giant Golden Asian Eagle. Ang mahalagang bahagi ay mayroong Zhao Fang, isang beast trainer na maaaring makaapekto sa estado ng pag-iisip ng two-headed silver-crowned bird na naging dahilan upang mas madaling sanayin ang ibon. Makalipas ang 1 oras, ibinenta ni Zhao Fang ang two-headed silver-crowned bird kay Vice-Head Li at hindi lamang niya natapos ang misyon, nakakuha din siya ng libu-libong substandard na primal crystal na mga bato. Pulang-pula at puno ng ngiti ang mukha ni Vice-Head Li. Siyempre, hindi ganoon kadaling makuha ang primal crystal stones. Sa mga sumunod na araw, kinailangan ni Zhao Fang na gamitin ang kanyang mental energy techniques para tulungan si Vice-Head Li na sanayin ang two-headed silver-crowned birds. Sa araw na ito, ang pangunahing disipulo na si Beimoy ay bumalik mula sa labas at ang kanyang paglilinang ay umabot na sa tuktok ng 5th sky. Ngunit nang makita ni Beimoy si Zhao Fang, ang kanyang ekspresyon ay kapansin-pansing nagbago sa hindi makapaniwala. Dahil ang cultivation ni Zhao Fang ay kahit kaunti kaysa sa kanya, na naabot ang pagiging perpekto ng 5th sky, hindi kalayuan mula sa 6th sky. Mukhang sulit ang aking pagsisikap at panganib na kasama. Masiglang naisip ni Zhao Fang sa kanyang puso. Ito ang unang pagkakataon na nalampasan niya si Beimoy. Sa sandaling ito, ilang araw na lang ang natitira bago ang Alliance Banquet. Mayroon pang 5 hanggang 6 na araw bago ang 13 Clans Alliance Banquet ngunit ang lugar kung saan ito ay medyo malayo sa Sky Moon Mountain, kaya aalis na tayo sa loob ng 2 araw. Pinaalis ng First Elder sina Zhao Fang at Yang Gan. Nang dama po ang tingin ni First Elder kay Zhao Fang, kumislap sa tuwa ang kanyang mga mata. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Yang Gan. Hindi niya akalain na ang junior martial brother niyang ito ay kalahating hakbang na sa 6th sky. Tumayo si Zhao Fang habang nasa likod ang kanyang mga kamay habang umiihip sa hangin ang kanyang asher na buhok. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi at isang hindi maipaliwanag na kumpiyansa ang nagmula sa kanya na mas naging misteryoso sa kanya.
Pagkatapos bumalik sa clan, puno siya ng kumpiyansa para sa Alliance Banquet. Mula sa sandaling ito, walang kapangyarihan na makapipigil sa kanyang paglipad. King of Gods, Kabanata 222. Espiritual na mata ng Diyos. Mukhang nakatagpo ng magandang kapalaran si Fengger nang lumabas sa oras na ito. Masayang sabi ng First Elder. Bumilis ang tibok ng puso ni Yang Gan. Masyadong matindi ang pressure mula sa junior martial brother niyang ito. Noong una ay inakala niya na ang pinakamalaking kakompetensya sa loob ng clan ay si Beimoy, ngunit si Zhao Fang ay tumalon diretso sa Beimoy at papalapit na sa kanyang posisyon bilang head disciple. Talaga, ngunit ito ay medyo mapanganib din. Bahagyang natakot pa rin si Zhao Fang. Karaniwang umiral ang kapalaran ng may panganib. Ito ay isang bagay na parehong alam ni First Elder at Yang Gan. Walang limitasyong bilang ng mga taong namatay sa paghabol sa kapalaran. Tanging ang mga nakaligtas sa panganib ay mga tunay na henyo. Sa pag-iisip hanggang dito, mas pinapahalagahan ng First Elder si Zhao Fang. Ang talento ng huli ay hindi mataas ngunit nakatanggap ng pinakamahusay na mana sa loob ng Floating Crest Palace. Ang 10,000 taong tala ng Floating Crest Palace ay sinira niya. At ngayon, ang pagtatanim ni Zhao Fang ay tumaas ng husto sa loob lamang ng maikling panahon ng 10 araw. Magkakaroon kaya ng ganitong kapalaran ang isang normal na henyo. Ano ang ibig sabihin nito? Malamang mas malaki pa ang swerte ng batang ito kaysa kay Beimoy. Nang mag-isip si First Elder hanggang dito, hindi niya maiwasang matuwa ng bahagya. Mula sa kapanganakan hanggang ngayon, hindi pa siya nakatagpo ng isang henyo na may napakalakas na kapalaran. Kahit si Beimoy ay hindi may kumpara kay Zhao Fang. Pareho silang lumabas para sa karanasan ngunit ang pagtaas sa paglilinang ng Beimoy ay halatang hindi kasing dami ng kay Zhao Fang. Higit pa rito, ang mga may malaking kapalaran ay kadalasang nakakaapekto sa mga tao sa kanilang paligid, kaya't ang linyang. Kapag ang isang tao ay tumanggap ng daw, kahit ang mga manok ay aakyat. Nag-aalala si Yang Gan at hindi alam kung ano ang gagawin sa pagharap sa kanyang junior martial brother na ang lakas ay patuloy na tumataas ng mabilis. Kung magpapatuloy ito sa kanyang posisyon bilang head disciple ay maaaring mawala. Nadatnan din ng First Elder na nag-aalala ang kanyang mga alagad at hindi napigil ang mapabuntong hininga sa kanyang puso. Sa sandaling ito ay nagsalita si Zhao Fang. Brother Yang, huwag kang mag-alala. Hindi ako interesado sa posisyon ng head disciple. Pagkatapos nitong sabihin, nagulat si First Elder at hindi alam ni Yang Gan kung ano ang sasabihin o gagawin. Ang mga salita ni Zhao Fang ay masyadong prangka at medyo walang galang. Ngunit dahil pareho sila ng master, mas mabuting sabihin ito sa ganitong paraan. Higit pa rito, natagpuan na ni Zhao Fang ang buhol sa puso ni Yang Gan nang sanayin ang huli ng may mental energy. Brother Zhao, may tiwala ka ba na mananalo ka? Malungkot na sabi ni Yang Gan. Ngunit nang sabihin niya ito, hindi siya masyadong kumpiyansa. Sa totoo lang, wala siyang kumpiyansa na manalo sa misteryosong junior martial brother niya. Noong nag-training sila noong huling beses, ang mental energy technique ni Zhao Fang ay gumana ng isang beses at ngayon ang cultivation ni Zhao Fang ay tumaas ng mabilis. Sa aking kasalukuyang lakas, mayroon akong hindi bababa sa 70% pagkakataon na matalo ko si Aoyut Ian. Nagbago ang mga salita ni Zhao Fang. Hindi niya sinabing kaya niyang talunin si Yang Gan, ngunit ginamit niya si Aoyut Ian bilang paksa. Matalo si Aoyut Ian. Huminga ng malamig si Yang Gan. Ito ay isang bagay na hindi niya pinangarap na isipin. Bumalik sa Three Clan Party. Ang malakas na lakas ni Aoyut Ian ay nakatatak sa kanyang puso at nakakumbinsi siyang natalo. Nang marinig ito ng First Elder, kumislap ang kanyang mga mata. Ang kagalakan mula sa kanyang alagad na ito ay malayo sa inaasahan. Ngunit hindi lubusang maniniwala si First Elder sa mga salita ni Zhao Fang. Sa buong buhay niya, nakita niya ang napakaraming mga tiwala na henyo na natalo ng kakilakilabot sa huli. Huwag kang mayabang. Kalahating buwan na ang nakalipas, nakapasok si Aoyut Ian ng Linmon Clan sa 7th Sky of the Ascended Realm at naabot ng kanilang core na disipulo na si Zhao Yufei ang Peak 6th Sky. Malamig na sumimangot si First Elder at sinabi ito para sugpuin ang apoy ni Zhao Fang. 7th Sky ng Ascended Realm.
Nagulat si Yang Gan. Mahirap paniwalaan na ang isang nakababatang henerasyon ay nakarating na sa 7th sky ng Ascended Realm. Normal ang ekspresyon ni Zhao Feng ngunit bumantong hininga siya sa kanyang puso. Nakalkula na niya na may maliit na pagkakataon na subukan ni Ao Yutian na makapasok sa 7th sky bago ang Alliance Banquet at nangyari nga ito. Salamat Brother Zhao sa pagtulong sa buhol ng aking puso. Tumingin si Yang Gan kay Zhao Feng nang may pasasalamat at komplikado. Diretso na sinabi ni Zhao Feng kung ano ang mali at gumamit ng kapangyarihan para makalas ang pagkakatali sa puso ni Yang Gan. Kung hindi ito sinabi ni Zhao Feng, si Yang Gan ay mapipilitin at maaaring magseselos, na magdudulot sa kanya na mahulog sa bangin. Ayaw ni Zhao Feng na magkaroon ng anumang away sa kanila kaya dumiretso siya sa punto. Sa sandaling ito ang estado ng puso ni Yang Gan ay naging mas malawak at walang pumipigil sa kanya, na nagbibigay sa kanya ng higit na pagkakataon na mapabuti ang kanyang paglilinang. Kinuha ng First Elder ang lahat ng ito sa kanyang mga mata at tinanggo ang kanyang ulo. Ang mga aksyon ni Zhao Feng ay tila mayabang at pabaya ngunit nalutas ang problema sa pinakasimple at pinakasimpleng paraan. Pagkaalis ni Yang Gan, si Zhao Feng at First Elder lang ang naiwan. Fenger, ano pa ang mayroon? Tanong ni First Elder. Kinuha ni Zhao Feng ang balat ng hayop mula sa Forbidden Land of 100 Graves at ibinigay ito kay First Elder. Sinuri ng First Elder ang mga nakasulat sa balat ng hayop at patuloy na nagbabago ang kanyang ekspresyon. Malinaw na alam ng First Elder ang mga salitang nakasulat sa balat ng hayop at tila nakakita ng isang uri ng lihim mula dito. Hindi ako makapaniwala na nakaligtas ka sa pagpasok sa Forbidden Lands ng 100 Graves. Huminga ng malalim ang First Elder at ipinahayag ang kanyang pagkagulat at hindi paniniwala. Ang Forbidden Land of 100 Graves ay isa sa 7 forbidden places sa kontinente at sa nakalipas na 1,000 taon tanging ang Scarlet Moon Patriarch ang nakaalis mula rito nang hindi nasaktan. Hindi pa rin mapakali ang First Elder at sinuri ang katawan ni Zhao Feng. Kung ang disipulong ito ay tinamaan ng sumpa, tataas ba ang aking paglilinang? At gaya ng inaasahan ay walang nakita si First Elder mula sa katawan ni Zhao Feng. Kahit natamaan si Zhao Feng ng sumpa, malamang na hindi ito masira ng mga nasa True Spirit Realm. Siyempre, ang dahilan kung bakit ibinigay ni Zhao Feng ang balat ng hayop kay First Elder ay dahil gusto niyang magtanong. Umiiral ba talaga ang rankings sa pagitan ng mga clans? Gaano kalakas ang isang First Star clan? Tinanong ni Zhao Feng ang kanyang mga tanong. Ito ay isang alamat lamang. Kung ang mga paksayon ay nireranggo ayon sa mga bituin, walang kahit isang puwersa o paksayon ang nakaabot sa itaas ng First Star sa kasaysayan ng Azure Flower Continent. Napangiti ng mapait ang First Elder. Natigilan si Zhao Feng nang marinig ito. Hindi ba't nangangahulugan ito na ang Broken Moon Clan ay hindi man lang First Star? Ayon sa Star Rankings, ang 10 pinakamalakas na paksayon sa kontinenteng ito ay halos hindi maituturing na isang bituin. Sa mahigpit na pagsasalita, tanging ang Scarlet Moon Demonic Religion mula sa ilang daang taon na ang nakakaraan ay maaaring ituring na isang tunay na paksayon ng First Star. Para naman sa Broken Moon Clan, wala pa itong kalahating bituin. Higit pa rito, ang agwat sa pagitan ng kalahating bituin at First Star ay 10 hanggang daan-daang beses pa. Siyempre, hindi maisasaalang-alang na totoo. Nang magsalita ang First Elder, umiling siya. Ang pagraranggo ng mga puwersa ng stars ay isang alamat lamang. Ayon sa mga ranggo, ang Broken Moon Clan ay hindi kahit kalahating bituin at ang First Star Forces ay 10 hanggang daan-daang beses na mas malakas kaysa kalahating Star Forces. Kung nagpatuloy ito sa ganito, 1.5 star, 2 star, hanggang 5 stars, gaano kasayra ang 5-star force? Ang ilang mga tagapaglingkod mula sa isang 2-star force ay maaaring sirain na ang Broken Moon Clan, kaya't huwag mag-isip tungkol sa isang 2-star force. Masyadong maraming alamat. Maaari kang pumunta sa silid aklatan at basahin ang mga tala doon. Napabuntong hininga muna ang First Elder at tila ayaw na niyang magsalita pa. Bumalik si Zhao Feng sa Central Hall Division at pumasok sa library. Pagkatapos noon, natagpuan ni Zhao Feng ang mga talaan tungkol sa mga bituin. Ayon dito,
Ang isang kalahating bituin na clan ay nangangailangan ng kahit isang tao sa True Lord Realm at 10 ng iba pa sa True Spirit Realm pati na rin ang isang grupo ng iba pang mga kinakailangan. Parang hindi lang kalahating Star Faction ang Broken Moon Clan, malayo ito dito. Sa isang tiyak na punto ng panahon, nagsimulang magbasa si Zhao Feng tungkol sa simula ng panahon. Ayon sa mga tala, mayroong isang desolate continent. Ang Desolate Era ay napakalaki at naroon mula sa simula ng panahon, na nagsilang ng mga Diyos at demonyo na kumokontrol sa napakalaking kapangyarihan at halos walang kamatayan. Sa paglipas ng panahon, lumitaw ang walang limitasyong mga karera sa Desolate Continent. Hanggang isang araw, isang labanan ang nangyari kung saan maging ang mga Diyos, demonyo, at sinaunang God King ay lumahok. Ang labanang iyon ay yumanig sa araw at buwan at nawasak pa ang lupa. Sa wakas ay kinaladkad ang mga ancestral gods sa labanan, na gumamit ng ipinagbabawal na kapangyarihan, na lumikha ng isang mapanirang windstorm na dumurog sa Desolate Continent. Hindi nagwakas ang mundo matapos masira ang Desolate Continent. Sa halip, ang napakalaking kontinenteng ito ay nahati sa bilyon-bilyon at trilyong piraso at ang bloodline ng mga sinaunang Diyos ay sumanib sa mga batik na ito. Sabi ng alamat, ang Azure Flower Continent ay isa sa bilyon-bilyon at trilyong piraso ng Desolate Continent. Hindi makapaniwala si Zhao Feng nang makita niya ang alamat na ito. Kung ito ay totoo, kung gayon ang Desolate Continent ay magiging masyadong malaki, isang maliit na butil lamang ang magiging sukat ng mundo. Halatang hindi siya naniniwala dito, tulad ng kung paano siya kalahating naniniwala sa star rankings. Isinara ni Zhao Feng ang mga taan at tumalikod at umalis. Biglang napagtanto ni Zhao Feng na ang mga mata ng maliit na magnanakaw na pusa ay kumislap nang mabasa niya ang mga alamat na ito. Sa parehong sandali na lumingon siya, isang alaala ang tumunog. Ang ancient ay nasira at ang mga sinaunang Diyos na napatay ay magiging 1 trilyong alikabok. Napakapamilyar ng tunog na ito at ang unang narinig ni Zhao Feng nang matanggap niya ang misteryosong kaliwang mata. Nanlamig ang katawan ni Zhao Feng at hindi niya maiwasang huminga ng malalim. Ang ancient ay nasira at ang mga sinaunang Diyos na pinatay ay magiging 1 trilyong alikabok. Ang maikli, at simpleng mga salitang ito ay tila nagpapatunay kung ano ang nakita ng mga talaan ni Zhao Feng. Hindi ba't ang ibig sabihin nito ay, ang mga alamat na ito ay totoo noon. Hindi bababa sa pangkalahatang direksyon. Kung totoo ang mga alamat, dapat ganoon din ang star rankings of forces. Sa sandaling ito, nabalisa ang isip ni Zhao Feng ngunit agad siyang kumalma. Magmula nang sumanib siya sa misteryosong kaliwang mata ay naging mahinahon at matatag siya. Gaano man kadelikado o kadesperado ang sitwasyon, nagawa pa rin niyang makabawi. Ibig sabihin ang kaliwang mata ko ay mata ng isang sinaunang Diyos. Nag-isip si Zhao Feng ngunit halos tiyak na ito nga. Isang mata na nagmula sa isang sinaunang Diyos na nagmula sa panahon ng Desolate Continent. Si Zhao Feng ay lubos na nagtitiwala sa kanyang pagsusuri, syempre, ito ay ipinapalagay na ang mga alamat ay totoo. Sa makatuwid, tatawagan ko ang aking kaliwang mata na espiritual na mata ng Diyos. Bulong ni Zhao Feng. Pang 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 pang. Ang kaliwang mata ay biglang pumikit ng mas mabilis at ang isang malabong asher na dugo sa kaibuturan ng mata ay tila nasusunog, na tila isang emperor na nagising. Isang mas malalim na aura ang sumanib sa bloodline ni Zhao Feng na naging dahilan upang maging mas madilim ang kulay ng buhok ni Zhao Feng. King of Gods, Kabanata 223. Dragon Concealing Lake. Naramdaman ni Zhao Feng ang mga pagbabago sa kanyang katawan at nakita niya na ang kanyang bloodline power ay naging mas makapal. Bumalik siya sa kwarto. Naglabas siya ng salamin at nakita niyang medyo umitim ang kaliwang mata at buhok niya. Huminga ng mahina si Zhao Feng at pinalibot ang kanyang asher na dugo. Agad, isang manipis na layer ng asher light ang bumalot sa kanyang balat at nagbigay ito ng kakaiba, ngunit marangal na aura. Naramdaman ni Zhao Feng na ang kanyang dugo at mga buto ay napupuno ng hindi maipaliwanag na kapangyarihan at ang kanyang enerhiya ay nadagdagan. Ang aking lakas ay nadagdagan ng 10 hanggang 20% at tila ako ay protektado. Maingat na siniyasat ni Zhao Feng ang mga pagbabago sa kanyang bloodline power. Mayroong 2 pangunahing punto. Una, ang kanyang bloodline power ay naging mas makapal at ang mga katangian na kanyang nakuha ay tumaas.
Ikalawa, kapag pinaikot niya ang kanyang bloodline power, isang malasalaming Asher na tato ang bumabalot sa kanyang katawan at ito ang magpoprotekta sa kanya. Naramdaman ni Zhao Feng na ang bloodline ng God's Spiritual Eye ay isang hakbang pa sa paggising. Hindi nagtagal ay ibinalik niya ang kanyang eye patch at itinago niya ang kanyang bloodline power, na naging dahilan upang mawala ang malasalaming Asher na tato. Si Zhao Feng ay tila hindi nag-iba maliban na ang kulay ng kanyang buhok ay bahagyang umitim. Para sa susunod na araw, naging pamilyar si Zhao Feng sa kanyang bloodline power at pinagsama niya ang kanyang cultivation. Sa ngayon, ang kanyang cultivation ay umabot na sa limitasyon ng Fifth Sky at nasa likod lang siya ni Yang Gan sa gitna ng core disciples. Sa susunod na umaga, ang 10 core na disipulo ng Broken Moon Clan ay nakaupo sa 3 magkakahiwalay na lumilipad na hayop at sila ay tumungo sa hilaga. Sa pagkakataong ito, pinamumunuan sila ng Broken Moon Clan Master, First Elder, Granny Liuyo, Haiyun Master, Vice Head Li at ilang iba pa ng mas matandang henerasyon. Umupo si Zhao Feng sa two-headed silver-crowned bird ni Vice Head Li at tinulungan niya itong paamuin. Sa puntong ito, ang two-headed silver-crowned bird ay sobrang masunurin na. Si Vice Head Li ay puno ng paghanga. Kadalasan, ang mga matatandang lumilipad na hayop na tulad nito ay napakahirap paamuin. Maraming kailangang paamuhin mula pagkabata. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, aabot sa kalahating taon hanggang ilang taon ang pagpapaamo nitong may sapat na gulang na two-headed silver-crowned bird. Ngunit sa tulong ni Zhao Feng, kalahating buwan lang ang kailangan. Si Lin Fan at Liu Yao ay nakaupo din sa two-headed silver-crowned bird, sila ay 2 tao na pamilyar kay Zhao Feng. Senior, gaano katagal bago tayo makarating? Masunuring tanong ni Liu Yao. Mga 2 hanggang 3 araw, kasama ang mga pahinga sa pagitan. Sagot ni Vice Head Li. Ang Alliance Banquet ay ginanap sa mga teritoryo ng 13 bansa at ito ay sa sikat na Dragon Concealing Lake. Ang lawa na ito ay nasa gitna ng 13 teritoryo ng mga bansa. Sa paglalakbay, nakaupo si Zhao Feng na naka-cross-legged at pinaikot niya ang kanyang True Force para maramdaman ang enerhiya ng langit at lupa. Habang pinapaikot ito, ramdam niya ang lakas ng kidlat sa hangin sa itaas. Mula pa noong Floating Crest Trial, ginamit ng lahat ng kakayahan ni Zhao Feng ang Lightning Inheritance bilang kanilang pundasyon. Ang Lightning Inheritance ay naglalaman ng bawat aspeto kabilang ang paggalaw, bilis, opensa at depensa. Si Zhao Feng ay kasalukuyang may 2 landas ng paglilinang. Ang isa ay ang Lightning Inheritance at ang isa ay Mental Energy. Halos sumuko na si Zhao Feng sa pagpapalakas ng katawan pagkatapos ng Floating Crest Trial. Sa orihinal, maaari niyang ipagpatuloy ang paglinang ng 9-twist Golden Wall Technique dahil natapos na niya ang Silver Wall Technique. Ngunit ang pagpapalakas ng katawan ay mahirap at ang pag-unlad ay mabagal. Gumagamit din ito ng malaking halaga ng mga mapagkukunan. Ang 9-twist Golden Wall Technique ay isang peak-tier mortal skill at kung kailangan ito ni Zhao Feng, madali niya itong makukuha sa kanyang status sa clan. Kailangang malaman ng isang tao na si Zhao Feng ay may mga spiritual tier skills sa kanyang isipan at ang mga normal na spiritual skills ay may mahigpit na pangangailangan. Ngunit hindi sila mas mahusay kaysa sa Lightning Inheritance dahil ang Inheritance ay kumpleto sa bawat espiritu. Sa mga tuntunin ng halaga, ang isang mababang antas na espiritual na kasanayan ay talagang hindi kasing husay ng Lightning Inheritance, tulad ng kung paano ang isang spiritual na sandata ay hindi kasing halaga ng isang inheritance item. Si Zhao Feng ay nagsagawa ng pagpapalakas ng katawan noong siya ay nasa Consolidate Realm at nagtakda siya ng matibay na pundasyon, kaya naman ang kanyang cultivation ay maaaring mabilis na tumaas. Ngunit ngayon, walang punto sa pagpapalakas ng katawan maliban kung nais ng isa na pumunta sa landas ng pagpapalakas ng katawan. Gaano man kalakas ang katawan ng isang tao, kaya kung durugan ang kanilang depensa sa isang pag-iisip ko at gaano man kalakas ang depensa ng isang tao, kayang basagin ito ng aking Lightning Wind Palm. Tila may naintindihan si Zhao Feng. Walang ganoong bagay na pinakamalakas na daw, mayroon lamang ang pinakaangkop na daw. At pinili ni Zhao Feng ang mahiwagang mental energy techniques at lightning, na nagsusumikap para sa pagkawasak. Habang nakaupo at nakakakuha ng pangunawa,
biglang nakaramdam si Zhao Feng ng sumisikip na layunin ng pagpatay. Bagamat ito ay isang sumisirit lamang at nakatago, hindi ito nakaligtas sa mga sentido ni Zhao Feng. Sa ibabaw ng giant golden Asian eagle, malamig na kumislap ang mga mata ni Haiyan Master habang nakalock sila kay Zhao Feng. Ilang araw ang nakalipas nang bumalik si Zhao Feng at naabutan ang Beimoy, naramdaman ni Haiyan Master ang isang panganib at pressure na hindi niya naramdaman noon. Sa pamamagitan ng sunod-sunod na pagtatanong, naunawaan ni Haiyan Master ang landas ni Zhao Feng patungo sa maturity at nakaramdam siya ng pagkabalisa. Ang landas ni Zhao Feng tungo sa kapanahunan ay naging posible. Sa loob lamang ng kalahating taon, ilang himala ang nagawa ni Zhao Feng. Nang ibabaw sa mga outer disciples, naging numero 1. Paglilinang ng Lightning Wind Palm. Itinatag ang kanyang pangingibabaw sa Scarlet Moon Cave, naging disipulo ng First Elder. Sinira ang 10,000 taon na tala ng Floating Crest Trial. Nagpagulat sa lahat sa Three Clan Party. At ngayon, maraming mga disipulo ang nag-uusap kung ang tunay na lakas ni Zhao Feng ay mas malakas kaysa sa head disciple. Ito na ang huling pagkakataon. Alliance Banquet. Sinubukan ni Haiyan Master ang kanyang makakaya na pakalmayan ang pagkabalisa sa kanyang puso. Kung makakagawa ng milagro si Zhao Feng sa Alliance Banquet na ito, papatayin niya ang huli kahit ano pa ang presyo. Makalipas ang 3 araw. Isang kumikinang na asol na lawa ang nakita. Nandito na tayo. Mula sa itaas ng 3 lumilipad na hayop ay dumating ang mga tunog ng pag-asa at kaguluhan. Binuksan ni Zhao Feng ang kanyang mga mata at nakita niya na ang lawa ay halos 1,000 milya ang laki. Sa gitna ng lawa, may maliit na isla na kasing laki ng Sunfeather City. Sa puntong ito ng panahon, ang mga kalapit na lumilipad na hayop ay tumungo sa maliit na isla sa gitna. Ito ang lugar ng pagtitipon ng 13 clans, ang Dragon Concealing Lake. Ngumiti si Vice Headley. Mayroong maraming mga alamat tungkol sa Dragon Concealing Lake. Tila, ilang libong taon na ang nakalilipas, isang cultivator ang nagtanim dito sa loob ng halos 100 taon at sa wakas ay naging isang maliwanag na bituin na tumawid sa Azure Flower Continent. Ang cultivator na iyon ay kilala bilang Concealed Dragon, na ang cultivation ay sinasabing nasa Origin Core Realm at siya ay lubhang sikat. Sa kontinenteng ito, ang sinumang nakarating sa Origin Core Realm ay naitala bilang mga alamat. Totoo ang mga alamat ng Concealed Dragon. Kumpiyansa na sinabi ni Vice Headley, na nagpapataas ng pagkamausisa ni Liu Yao. Talaga? Paano ka nakakasigurado? Tanong ni Liu Yao. Tumawa si Vice Headley. Ang nangungunang 3 gantimpala ng Alliance Banquet sa pagkakataong ito ay may kinalaman sa Concealed Dragon. Ano ang gantimpala? Hindi napigilan ni Zhao Feng at Lin Fan na magtanong. Noong ang Concealed Dragon ay nilinang sa Concealing Dragon Lake, nagkaroon ng pagkasira sa likod at tila. Ang pagkasira na iyon ay naglalaman ng mga kaliwanagan at pangunawa mula sa isang eksperto sa Origin Core Realm. Ito ang isa sa mga pinakapinagmamahalaang lugar ng 13 bansa. Sabi ni Vice Headley. Ang Origin Core ruins sa Concealing Dragon Lake ay binantayan ng nangungunang 3 clans. Ang Cloud Sword Clan, Ancient Shrine at True Mystic Clan. Kadalasan, ang mga nangungunang henyo lamang ng 3 clan ang pinapayagang makapasok. Ngunit ang natitirang 10 clans ay halatang ayaw. Sa makatuwid, ang Alliance Banquet tuwing 10 taon ay isang kaganapan para sa sparring sa kanila at isang paraan upang ipamahagi ang mga mapagkukunan. Hindi nagtagal, ang mga mula sa Broken Moon Clan ay pumasok sa isla. Ang maliit na isla ay isang lugar na partikular na ginamit upang mag-host ng Alliance Banquet. Sa gitna ng maliit na isla, mayroong isang array stage na ilang milya ang laki. Ito ang unang pagkakataon na ang lahat ay nakakita ng ganoong kalaking array stage at ito ay nilikha gamit ang pitch black sandstones. Ang itim na buhangin na bato ay napakatigas at tanging mga mortal na sandata ang halos hindi makapinsala dito. Higit pa rito, ang napakalaking dami ng mga batong buhangin ay nagpababa sa kapangyarihan. Sa paligid ng entablado ng itim na sandstone ay 15 stand. Ang bawat clan ay may kanya-kanyang stand at para sa natitirang 2 stand, inihanda sila para sa Iron Dragon Country at Skyreach Country. Ang 2 paksayo ng 2 bansang iyon ay nagpapadala ng mga alagad dito,
ngunit kalaunan ay hindi na sila dumating. Paliwanag ni Vice Headley. Pagkatapos, ang grupo mula sa Broken Moon Clan ay dinala sa isang stand. Ang stand ay hindi lamang ginamit upang panoorin, mayroon ding mga pabahay dito. Makalipas ang ilang oras, ang Linmon Clan at Silvermon Clan ay dumating sa isa't isa at sila ay inilagay sa kaliwa ng Broken Moon Clan. Ang tatlong clans ay dating isang clan at karaniwan nilang nahaharap ang mga kaaway ng magkasama. Ang pinagsamang lakas ng tatlong clans na ito ay hindi dapat maliitin. Tingnan mo, isa ito sa 4 na bituin. Napasulyap-sulyap ang ilang tao mula sa stand. Si Aoyut Ian ay talagang isa sa mga nangungunang henyo. Nagdulot ng ripple ang kanyang pagdating. Ang kanyang cultivation ay umabot na sa 7th sky at nabasa niya ang liwanag ng maraming henyo. Sa susunod na araw, dumating ang lahat ng 13 grupo mula sa 13 clan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagpadala rin ang Iron Dragon Country ng grupo ng mga tao para manood. Ang bansang Iron Dragon ay ang pinakamakapangyarihang bansa sa hilagang kontinente at ang kanilang puwersa ay mas malakas kaysa sa 13 angkan. Hihihi, ang Alliance Banquet sa pagkakataong ito ay mas sikat kaysa dati. Lumiwanag ang entablado ng itim na buhangin na bato at hiniwa ng isang layer ng manipis na gintong liwanag ang array stage sa 4 na bahagi. Kasabay nito, 4 na eksperto sa True Spirit Realm ang pumunta para pamahalaan ang array sa bawat isa sa 4 na bahagi. Ang array stage ay nahahati sa 4 na bahagi at ang nangungunang 3 mula sa bawat lugar ay may branka. Sa wakas, ang 4 na bahagi ay magiging isa at doon na magsisimula ang tunay na labanan. Mula sa mga kinatatayuan ay dumating ang nasa sabik at naghihintay na mga talakayan. Hindi nagtagal, natapos ng isang eksperto sa True Spirit Realm mula sa Cloudmon Clan ang lahat ng anunsyo. Ang gantimpala para sa unang pwesto sa Alliance Banquet sa pagkakataong ito ay hindi lamang 10,000 mababang gradong primal crystal na mga bato, magkakaroon sila ng pagkakataong makapasok sa Origin Core Ruins, makakatanggap din sila ng shedding spiritual peel. Isang maliwanag na boses ang narinig. Shedding spiritual peel. Ang impormasyon tungkol dito ay lumitaw sa isipan ni Zhao Fang. Kasabay nito, nagkagulo ang lahat. Si Vice Headley ay puno ng pananabik at pagkabigla. Hindi ako makapaniwala na ang Alliance Banquet ay nagbibigay ng shedding spiritual peel sa pagkakataong ito. King of Gods, Kabanata 224. Maluwalhating itsura. Nang marinig ang tatlong salitang shedding spiritual peel, naramdaman ng mga kalahok na disipulo ang pag-agos ng kanilang dugo at ang ilan sa mga nakatatandang henerasyon ay hindi maiwasang matigilan. Bilang isang gumagawa ng tableta, ang impormasyon tungkol sa tableta ay lumitaw sa isip ni Zhao Fang. Ang shedding spiritual peel ay isa sa pinakamataas na antas sa tatlong spiritual peel at ang epekto nito ay nakatulong ito sa mga nagsisikap na makalusot sa True Spirit Realm ng 20%. Ang epektong ito ay sapat na para sa mga nasa 7th sky at kalahating hakbang na True Spirit Realm na mabaliw para dito. Mayroong isang kasabihan sa mundong ito. Minsan ay isang True Spirit, hindi kailanman mortal. Sa madaling sabi, kapag nakapasok ang isa sa True Spirit Realm, sila ay mga nilalang na hindi maikukumpara sa mga mortal. Ang kanilang anyo ng buhay ay lumampas ng malaki sa mga mortal at parehong lakas at haba ng buhay ay tataas ng husto. Ang isang normal na cultivator sa 7th sky ay may 10% pagkakataon na matagumpay na makapasok sa True Spirit Realm. Ang pagkakaroon ng shedding spiritual peel ay nangangahulugan na ang orihinal na pagkakataon ng tagumpay ay na-double. Higit pa rito, ang shedding spiritual peel ay may ibang gamit. Kapag ginamit ito ng isang tao sa Ascended Realm, garantisadong maaabot nila ang susunod na sky. Kahit na gumamit nito ang isang tao sa 7th sky, madali nilang maabot ang kalahating hakbang na True Spirit Realm. Hindi napigilan ni Zhao Fang na huminga ng malalim habang ang kanyang puso ay tumibok. Ang epekto ng shedding spiritual peel ay maalamat para sa mga nasa ilalim ng True Spirit Realm. 100% na pagkakataong maabot ang susunod na sky, gaano iyon katukso. Kailangang malaman ng isa na ang bawat hakbang sa huling yugto ng Ascended Realm ay mahirap, lalo na pagkatapos ng 4th sky. Ang isa ay maaaring natigil sa hakbang na iyon sa loob ng maraming taon o kahit na mga dekada.
Hindi nakakagulat na ito ay isang third-grade spiritual pill. Kumislap ang mga mata ni Zhao Feng at gumawa siya ng desisyon. Kahit na kailangan niyang ipakita ang lahat ng kanyang lakas, lalaban siya para sa unang lugar. Ang epekto ng shedding spiritual pill ay hindi mapaglabanan. Mahigpit na nakakuyom ang mga kamao ni Beimoy habang may kumikislap na liwanag sa kanyang mga mata. Si Aoyutia ng Linmon clan ay huminga ng malalim at ang kanyang bloodline power ay nagsimulang manginig ng bahagya, na naging sanhi ng isang napakalaking aura na lumitaw. Matapos ipahayag ang gantimpala, ang mga nangungunang henyo ng 13 clans ay may determinadong hitsura at ang ilan ay may bahagyang nakakabaliw at brutal na mga ekspresyon. Pagkatapos na ang mga gantimpala ay inihayag lahat. Ang unang 3 ay nakapasok sa Origin Core Ruins at ang nangungunang 10 lahat ay may kanya-kanyang gantimpala, kabilang ang Spiritual Pills, Martial Arts at Primal Crystal Stones. Ngunit walang pag-aalinlangan, tanging ang premyo para sa unang lugar ang nakakaakit. Ito ay lalo na para sa 4 na bituin na lahat ay nakarating sa 7th sky. Kung nakuha nila ang shedding spiritual pill, nagkaroon sila ng pagkakataong makapasok sa True Spirit Realm sa loob ng 1 o 2 taon. Sa parehong araw, matapos ipahayag ang mga gantimpala at panuntunan, ang mga kinatawan ng mga disipulo mula sa bawat clan ay nagpunta upang magparehistro at kunin ang kanilang mga plate number. Sa ikalawang araw, ang minsan sa bawat 10 taon ay opisyal na nagsimula ang Alliance Banquet. Sa puntong ito, ang mga disipulo mula sa 13 clan ay nakaramdam ng kumukulo ng kanilang dugo sa pananabik. Ang Alliance Banquet ay isang beses lamang sa bawat 10 taon at ito ay naiiba sa 3 clan party. Ito ay isang yugto na puro para sa nakababatang henerasyon at ang mga nakatatandang henerasyon ay nariyan lamang upang panoorin. Mayroong maraming mga henyo sa kasaysayan na nag-evolve mula sa isang ahas hanggang sa dragon dito. Higit pa rito, ang Alliance Banquet ay hindi kasing simple ng sparring. Narinig ni Zhao Feng na binanggit ni Vice Headley na ang mga ranggo ng mga disipulo ay makakaapekto sa mga mapagkukunan na inilaan sa bawat clan. Nangangahulugan ito na kung maabot ni Zhao Feng ang 3 nangungunang o kahit na mauna, ang Broken Moon clan ay makikinabang ng malaki. Ito rin ang dahilan kung bakit binigyang halaga ng 13 clan ang Alliance Banquet. Ang entablado ng Black Sand Array na ilang milya ang lapad ay biglang lumiwanag. Weng! Ang napakalaking yugto ng hanay ng itim na buhangin ay nahati sa 4 na magkakaibang lugar sa pamamagitan ng mga sinag ng mahinang gintong liwanag. Ang unang round, qualifying round. Ang 4 na lugar ay kumakatawan sa 4 na magkakaibang larangan ng digmaan at bawat isa sa 4 na bituin ay nasa isa sa kanila. Pagkatapos ng isang hanay ng mga laban, ang nangungunang 3 mula sa bawat lugar ay pagpapasya. Pagkatapos ng qualifying round, ang 4 na lugar ay magiging isa at mula doon, ang pinakamaliwanag na labanan sa kasaysayan ay magsisimula. Ang lahat ay umaasam at nasa sabik para sa huling yugto at kung ang isa ay papasok sa round na ito, sila ay nagtitipon ng mukha para sa kani-kanilang clans. Siyempre, ito ay isinasaalang-alang na ang isa ay nakapasa sa preliminaries. Pagkatapos noon, ang 200 piling disipulo mula sa 13 angkan ay nahati sa 4 na lugar. Ang unang lugar ay mayroong Kang Yuyo. Ang pangalawang lugar ay mayroong Lin Tongshan. Ang ikatlong lugar ay mayroong Xu Zishan. Ang ika-4 na lugar ay mayroong Aoyut Ian. Ang bawat lugar ay pinamumunuan ng isa sa 4 na bituin. Nangangahulugan ito na ang 4 stars ay hindi magsasagupaan ng masyadong maaga at ito ay magsusulong ng pagiging patas. Si Zhao Feng ay ipinadala sa ikatlong yugto. Si Lin Fan ay ipinadala din sa ikatlong lugar. Nagkatinginan ang dalawa at ngumiti sila bago naglakad patungo sa ikatlong lugar. Ang pangatlong lugar ay mayroon ng 40 hanggang 50 tao ng nakababatang henerasyon dito at lahat sila ay may matatalas na aura. Kahit sino sa kanila ay mas malakas kaysa sa karamihan ng core disciples ng Broken Moon Clan. Ang pangatlong lugar ay pinamunuan ni Xu Zishan at lahat ay tumingin sa kanya na may maingat at solemne na mga ekspresyon. Tumayo si Xu Zishan habang nasa likod ang kanyang mga kamay at napakagwapo niya. Mapapangiti siya ng mahina at parang madali siyang kausap. Ang kakaiba lang sa kanya ay may 3 espada siya sa likod at bawat isa sa kanila ay may mataas na kalidad.
Sa mga tuntunin ng rangkang, si Xu Zishan ay mas mataas kay Aoyut Ian, ngunit hindi siya kasing yabang ng huli. Bukod kay Xu Zishan, mayroon ding mga henyo mula sa tuktok na hagdan sa 3 lugar. Ang mga henyo sa tuktok na hagdan ay isang hakbang lamang sa ibaba ng 4 na bituin at ang kanilang paglilinang ay umabot sa 6th sky, na may lakas ng mga pinunong disipulo. Kung isasaalang-alang ang 3 lugar bilang halimbawa, mayroon ng 3 o 4 na henyo sa tuktok na hagdan na ang aura ay mas malakas pa kaysa kay Yanggan. Kumikislap ang mga mata ng mga henyo sa tuktok na hagdan na ito habang nakalock sila kay Xu Zishan. Halatang ang target nila ay ang 4 stars. Walang ibang nilagay sa kanilang mga mata. Magsisimula na ang qualifying round. Sa ilalim ng tunog na ito, inihayag ng 4 na judge sa True Spirit Realm ang pagsisimula. Sa sumunod na sandali, nagkagulo ang mga manonood. Ang bawat isa sa 4 na bituin, na kumakatawan sa mga nangungunang prodigies ng 13 clans ay umakyat sa entablado. Sa unang yugto, isang batang babae na may hawak na 3 yarda ang haba na berdeng espada na may mga mata na puno ng kalmado ay tahimik na nakatayo, tulad ng isang diyosa sa isang larawan. Siya si Kang Yuyo, ang pinuno ng 4 na bituin, isang batang babae na dumurog sa lahat ng nakababatang henerasyon sa ilalim ng kanyang mga paa. Sa ikalawang yugto, nakatayo doon ang isang kabataang nakasuot ng purong itim at tila may kakayahan siyang hilahin ang puso ng lahat sa isang bangin. Sa ikatlong yugto, nakatayo doon ang isang gwapong kabataan na may 3 espada sa likod at tila hindi siya bahagi ng mundong ito. Sa ika-4 na yugto, naroon ang isang lalaking may hangin ng maharlika at mga katangian ng isang inukit na bato. Sa puntong ito ng oras, ang 4 na bituin lahat ay lumuluwalhati ng sabay-sabay. At ang kanilang mga kalaban ay lubos na kinabahan. Hindi alam kung isang karangalan o kalungkutan ang humarap sa mga bituin ng henerasyong ito. Ito ay si Jiang. Isang malamig na kislap ng liwanag na tila kayang hiwain sa mga ulap ang lumitaw. Ang isang kislap ng liwanag na iyon ay nagpalabo sa lahat, kabilang ang yugto ng hanay ng itim na buhangin. Nanginginig ang puso ng lahat nang makita ng kanilang mga mata ang anino ng espada. At sa oras na ito, kumpleto na ang pag-atake ni Kang Yuyo. Ang kanyang kalaban, na nasa tuktok na 5th sky, ay nagkaroon ng mahinang dugo sa lalamunan. Natigilan lahat ang mga nanonood sa magandang laslas. Nanginig ang puso ni Zhao Feng at naramdaman niyang parang nahati ang sarili niyang puso. Ang espadang iyon ay tila nagagawang maglaslas sa kamalayan ng isang tao at sirain ang lahat ng may pakiramdam ng kalungkutan. Tama iyan. Nakaramdam ng kalungkutan si Zhao Feng mula rito. Isang kalungkutan mula sa isang nakatayo sa tuktok ng bundok. Sa halos parehong oras, natapos na nina Lintong, Xu Zishan at Aoyut Ian ang kanilang mga laban. Plop! Tahimik na bumagsak sa lupa ang kalaban ni Lintong habang umaagos ang dugo sa kanilang mga mata, ilong at tainga. Ang mga kalaban ni Lintong, na siyang head disciple ng Ancient Shrine, ay palaging natatalo ng walang tunog. Sa 3 lugar, Shua. Ang isa sa 3 espada sa likod ni Xu Zishan ay biglang lumipad mula sa kaluban nito at lumipad ito sa hangin bago pinatay ang kanyang kalaban. Pag-atake sa hangin gamit ang kanyang espada sa ganap na pangingibabaw. Siya ay nagsanay sa kasanayang ito ng Mystic True Clan sa napakataas na antas. Naramdaman ng grupo ng mga tao sa 3 lugar na nanlamig ang kanilang mga puso at may ilan na namumutla ang mukha. Ang mga kilos ni Xu Zishan ay parang isang Diyos. Hindi mapigilan nina Zhao Feng at Lin Frien ang pagkabigla sa kanilang mga puso. Ito ang unang pagkakataon na nakakita sila ng katulad nito. Ang napakaganda, hindi kapanipaniwala at walang kapantay na kapangyarihan ay nagmula kay Xu Zishan. Ang Mystic True Clan ay tila hinahabol ang Mystic Door para sa buhay na walang hanggan at mayroon silang mga mahiwagang pamamaraan. Bago magsimula ang Alliance Banquet, sinaliksik ni Zhao Feng ang iba pang clans. Sa ika-4 na bahagi, itinuro ni Aoyut Ian ang kanyang daliri at isang malamig na liwanag ng buwan ang nagpalipad sa kanyang kalaban habang sabay na dumudura ng dugo. Malutong at simple. Sa maikling panahon ng isang hininga, agad na napatay ng 4 stars ang kanilang mga kalaban. Ang pinakamabilis na tao ay sina Kang Yuyo at Lintong, na natapos ang kanilang mga pag-atake bago pa man mag-react ang sinuman.
Kahit ang mga kalaban nila ay hindi nakita kung paano sila natalo. Ang apat na bituin ay talagang mas malakas kaysa sa isa pa. Huminga ng malalim si Zhao Feng nang makaramdam siya ng matinding pressure. Ang lakas na ipinakita ng 4 stars sa unang round ay hanggang dulo lang ng iceberg. Ang kanilang tunay na lakas at mga nakatagong baraha ay hindi maisip. Ang hitsura ng apat na bituin ay nagpapaliwanag sa buong kapaligiran. Pagkatapos nito, nagsimula ang apat na lugar sa susunod na round ng mga laban. Bumalik ang atensyon ni Zhao Feng sa tatlong bahagi. Bukod kay Xu Zishan, mayroon ding mga nangungunang henyo sa tuktok ng hagdan na mas makapangyarihan kaysa kay Yang Gan at may potensyal na lumaban para sa ranggo ng 4 stars. Naisip muna ni Zhao Feng na kailangan niyang maghintay ng hindi bababa sa kalahating araw para sa kanyang turn, ngunit turn na niya sa ikatlong round. Ang kalaban ni Zhao Feng ay isang asol na nakasuot na batang babae na may magagandang kilay at hangin ng isang tao na tumanggi sa sinuman mula sa 1,000 milya. Ang kagandahan at aura mula sa babae ay naging dahilan upang gumalaw ang mga ekspresyon ng maraming tao sa tatlong lugar at maging si Xu Zishan ay napatingin sa kanya. Naramdaman ni Zhao Feng na ang babaeng ito ay hindi simple. Malalaman niya sa hitsura ng pakikiramay sa kanya mula sa karamihan sa paligid ng entablado.